Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba yung pinapadala ko bilang isang OFW or bilang domestic helper dito sa Hong Kong? So, wala akong asawang tao, wala din akong anak, pero meron akong magulang. Ayan. So, isi-share ko sa inyo kung magkano pinapadala ko and magkano yung sinahod ko dito sa ngayong buwan. 3 months na ako dito sa Hong Kong and isa-isahin natin ngayon. Ayan. So, ang sahod ko is 4,730. Sa pera natin is 33,000. And then, meron akong isang araw na hindi nag-day off and binayaran nila yon ng 155 Hong Kong dollars. So, sa pera natin parang 1,1 ata yun. Ayan, kaya medyo may extra tayo. Ayan, so, yung ipapadala ko bukas is 4,200. Ayan, ito siya. Ayan, 1, 2, 3, Ayan, 1, 2, 3, 4,200. Ayan, so, kapalit nito sa pera natin is mga 30,000 ata. And then, yung natira sa akin is 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. So, 710 yung natira sa akin. And, meron na akong kinausap online na nagbebenta ng brand ng Avon. 6 pieces is 200 Hong Kong dollar. Kasi, yung bra ko dito is gunit-gunit na, oh my God. Sa Pilipinas kasi, hindi masyadong gamit yung mga bra ko and may mga extra kasi. Dito, yung nadala ko is 6 na peraso and yung 6 na yun, hindi talaga siya kasya. Lalo pagbasa. Ayan, so, taga-4 na araw kasi ako bago naglalaba. And, pag naglalaba ako is hindi na agad siya natutuyo lalo pag masama yung panahon. So, may 2 araw na extra. 4 na araw yung lalabahan ko. Susuot ko yung isang bra ngayon. Merong isang araw na extra. Tapos noon wala na. And hindi ko na alam anong gagawin ko. So, nag-order ako and babayaran ko yun siya. I-meet up ko siya sa Central. Meron palang online shop na parang OFW Hong Kong. Ayan. So, pwede kayo doon na tingin-tingin, mga nagbebenta yung mga ibang mga kapwa natin, kababayan doon. Ayan. So, yung pera na 30,000, himahimayin natin ngayon kung saan yan mapupunta. Yung 10,000, ipapahiram ko yan sa ate ko kasi yung bahay nila, naligiran, nahulugan or nahulugan ng malaking bato nung nandun ako, umuwi akong probinsya, nagbakasyon ako. So, nasira talaga yung dingding nila. Sobrang laki talagang bato kasi umuulan nun and bumabagyo and lumambot ata kasi bakilid, alam mo yung pag ganun, paslant yung and may mga bato dito and dito yung bahay niya. So, natamaan and buti nga araw nangyari and hindi sila tulog. So, nasira talaga yung kwarto. Kaya magpapagawa siya ng bagong bahay and pinapahiram ko siya ng 10,000. Ayan. So, 10,000 na yung natapyas doon. And then, yung mama ko, budget ko lang sa kanya para sa isang parents ko pala. Budget ko sa kanila sa isang buwan is 5,000 lang. Ayun lang yung usapan namin, 5,000. Kasi, kailangan naming ng tali ng sinturon ngayon kasi kailangan talaga. So, 5,000 sa kanya. And then, meron akong bibilhin na baka. So, 8,000 daw yun kasi baby pa, bagong panganak. So, unahan ko muna ng 5,000. So, 20,000 na yun. So, bibili ako ng materyales sa bahay. Kabilya ba yun? 10,000 doon. So, parang mga nasa, ata yun, 60 peraso yung mabibili ko noon. So, doon mapupunta yung 30,000 ko. Ayan. So, sa susunod na buwan, wala na akong pahihiramin and wala na akong ibang gagastusan. So, makakabili na tayo ng maraming materyales sa bahay. Kasi guys, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito. Ito yung trabaho na hindi permanente. Hindi katulad sa probinsya, sa Pinas, yung alam mo na secured ka kasi ako nun regular. Ayan. So, alam ko talaga na ano't anong mangyari, hindi ako mapapatanggal
dali-dali. Dito guys, nakasalalay sa performance mo, sa pakikisama mo, sa lahat-lahat kung magtatagal ka dito sa trabaho mo or hindi. Kaya sinabi ko talaga sa mama ko, tinakot ko siya kasi hindi natin pwedeng kampante sila kasi 'di ba yung mga ibang mga OFW, yung mga pamilya nila na iniwan sa Pinas, nagpipiling millionaire. Ayoko nang ganun. Kaya sinabi ko sa mama ko, nagsinungaling ako. Sabi ko, Mang, kailangan siguruhin na natin yung bahay na mapagawa na natin kasi yung amo ko para may balak akong tanggalin kasi marami siyang ayaw sa ginagawa ko. Yun yung sinabi ko. Para at least alam niya kasi magiging kampante yan. May 2 taon ako dito. Iniisip niyan, matagal pa siya uuwi. Gagastusin muna natin to. I-cap up na lang natin pag nagpadala siya sa sunod. Hindi ganun. Kaya sabi ko sa kanya, 5,000 lang sa'yo, materyales sa bahay, unahin natin. Ang ginagawa ko is puro materyales, technique dyan, kasi tag-ulan ngayon sa Pinas. Mas maganda bumili ng mga kabilya, ayan, pako, ayan, parlance, plywood, lahat ng mga, yan yung mga unang, pag magpapatayo kayo ng bahay, yan yung unang yung gagawin, nagiging arkitekto na ako dito, engineer, charot. Ayan, so, yan yung mga unang yung bibilhin, ihuli nyo na yung buhangin, hollow block, semento, ayan, and mag-prepare na kayo ng pan-labor sa pambayad sa labor. Ayan. So, ayun yung mga inuunti ko. Unahin ko muna yung kabilya kasi tinanong ko na yung maggagawa ng bahay kung ano yung mga materials. Pina-estimate ko na kung ilang perasong 9mm, 10mm, 16mm kasi sa second floor ko yung bahay. Bahain yung bahay namin, guys. Anong nakaraan, natuklap talaga yung bubong. Kaya ayoko na nung mumurahin na yero kasi pinanglakumos yun ng yung Odette, baka naalala nyo, isa kami dun sa maraming mga nasawi na mga buhay, doon talaga yun sa amin, kaya nagganda ano talaga yung bubong namin, and yung wala na talaga, basa lahat, and isang buwan kaming naglaban ng mga gamit namin and naglinis. Ayan, so ayoko nang maulit nun, kaya isi-second floor ko yung bahay na matino talaga na bahay, and gagawin ko siyang matibay na yero talaga, yung parlance ba yun? Ayan, so kaya malaking pera yung kailangan, and hindi ko siya kaya ng isang buo, kaya uunti-untiin ko lang. And ayun na lang parati yung minomotivate ko yung sarili ko every time na medyo nadidepress ako dito, lalo pagka merong mga nangyayari dito. Iniisip ko para sa bahay, para sa bahay. Ayan, so alam nyo ba yung goal ko? 3 lang. Kung kaya ako napunta dito, bahay. Ayan, gusto ko talaga yun ma-achieve. Yung iPhone na 14 Pro Max, dream ko talaga yan. And yung last is yung scooter. Ayan, 3 lang. Pag na ko yan, na-complete ko yan, naubos ko to, okay lang kahit i-terminate ako, char. So, ayun lang guys, yung gusto ko. And yung nawala na tayo, dami na nating chika. Ayan, yung natira na 710 sa na pera ko is 200 doon mapupunta sa yun nga, binili ko na bra. Ayan. And 100 sa Octopus. And 100 load. So, meron siyang natirang 300. 300. Yung 300 na yun, pagkakasyahin ko yun sa pagkain sa loob ng isang buwan. So, technique dyan, guys. Malupit kasi tanghalian, umagahan, hapunan, wala kang pagkain. So, umaga, gigising ka late para tanghalian na agad yung kain mo. And then, hapunan. So, ang ginawa ko is, meron na akong kanin. Bukas, pupunta akong Jollibee doon sa Central and bibili ako ng package na 1-piece chicken and may kasamang spaghetti. So, yung kanin, yung chicken doon, ipapartner ko siya sa kanin. Yung spaghetti, itatabi ko siya para hapunan ko. So, ganun yung technique, guys. Hindi pwedeng maging maluho tayo dito. Ayan. So, para makatipid tayo, baon-baon ng kanin, diskarte makakupit ng kanin sa gabi para kinabukasan, meron tayong pagkain paglabas. And then, hindi ko lang alam kung sasakto yung 300 kasi bumibili pa ako ng prutas, pagkain ko, biscuit. Mahilig ako, guys, kasi isang tinapay lang yung binibigay ng amo ko sa akin. And alas 7 ko yun ng umaga kinakain and mga alas 10 gutom na ako. So, kailangan meron akong kinakain, inunguya. So, biscuit yung
parati kong kinakain, and ano din yun ng antok, panlaban din sa antok kapag may nginunguya, kasi along oras ako natutulog and maaga ako gumigising, kaya alas 10 talaga, lupay-pay na, lobat na ako, antok na. Yun yung panlaban ko. And then bumibili ako ng prutas, and wala na din akong ipikaset. Ayan. So, sa mga sabon-sabon, meron na ako kasi bumili ako nung body wash na malaki, shampoo na malaki, and nandito pa yung keratin na conditioner na galing pang Pinas. Ayan. So, nandito pa, toothpaste, marami pa ako niyan. Ako lahat yung bumibili niyan. So, wala siyang pakialam sa akin yung amo ko. Ayan. So, sa pera ko yan siya kinukuha. And then, ayun lang naman, tipid-tipid muna tayo. Pero, pag napapapunta ako ng Uniqlo, Baleno na brand, putik, hindi ako nakakalabas ng walang nabibitbit, kaya ayoko talaga. And ayoko talaga pumunta ng mall kasi hindi talaga ako uuwi ng walang dala. Ayan, kaya yung 100 na load ko sa Octopus, hindi ko naman yan nauubos kasi hindi naman ako masyadong gumagala na ngayon. Dito lang ako parati sa amin kasi yung mga kaibigan ko, hindi kami nagkakasabay ng day off. Sabado ako, linggo sila, kaya hindi kami nagkakaanuhan, hindi ako nakakagala. So, bukas, day off ko, and sakto, dalawa sa kaibigan ko, day off din, kaya gagala kami. And, doon lang ako makakagastos ng pamasahe. Pero the rest doon, yung laman ng Octopus ko is, nagagamit ko siya pang swipe. Bibili ako ng tinapay, ayan, itlog, ayan. So, yung mga ganyan, yung mga kinitrade ko minsan, doon ko napupunta yung laman ng Octopus ko. So, yung Octopus card ko sa isang buwan is yung load na 100, pero ngayong buwan natirhan ako ng 23 na laman dito sa Octopus ko. Hindi pa yan guys, kasi binili ko pa yan ng tinapay. Halimbawa, hindi ako nakakagala, so pupunta ako ng shop, bibili ako ng tinapay, ng biscuit. Yun yung pinapambayad ko, yung dapat pamasahe ko. So, ayun ginagawa ko. And pwede naman kasi ako dito matulog sa taas, sa kwarto ko, kaso wala nga lang ikaw pagkain, and mamamatay ako sa gutom yan. Kaya lalabas talaga ako bibili ng pagkain. Ayan, so ayun lang guys, and sana naano nyo na ma-inspire kayo na yung sahod ko is halos konti na lang yung natitira sa akin. Pero sabi ng iba, okay daw na magtira ka para sa sarili mo. Sa ngayon, hindi mo na ako magtitira, pero meron namang laman yung ATM ko kasi yung sideline ko dito sa YouTube, ayan, sumasahod naman ako dito, and meron akong paluwagan. So, nung nasa Pinas pa ako yung may hawak ng paluwagan, and nagpapautang kami. So, ako yung handler nun, ako nagpapautang. Dalawang member lang kami, dalawa lang kami, pero malalaki yung binabayad namin every month, kaya nakakaikot yung pera. So, marami kaming pinapautang na ngayon. Thanks God naman. Lumalaki yung tubo doon, and yun yung nagiging sideline ko. And yung YouTube, ito, isa din to, yung paluwagan, yung pinapautang namin, and yung YouTube. Tsaka masaya ako pag hindi ako pinapa-day off kasi nakakakuha ako ng pera, ako doon, nakaka-extra income ako, and at the same time hindi ako nakakagastos ng pagkain sa labas and pamasahe. Doon ako natutuwa. Pero minsan lang kasi may ganun, kaya thankful na lang kung ano yung meron na blessings. Ayan. So, if you're new to my channel, guys, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!